Sige, sagot na karon sa itong sa disco at itong ipanahiyatag ng panahon ni Sir Junard. Okay. Inabas ko sa kaning lain na po na speaker na to. Amen. Salamat sa Ginoo, Sir Junard. So, ito'y pulido ni mo, Sir? Gastador. Gastador. Mora na gastador. Buwan ganing may tipid niya. Okay, sige, Sir. Actually, Pastor, ako middle name is Mahinay. So, Jenard Mahinay Gastador. So, tipid ko yan. Tama. So, salamat sa Diyos din yung opportunity na share sa tulong sa Diyos. But, before anything else, tungkol kay dugay-dugay, I think the last time nakashare ko in public was 5 years ago, or I was actually 20 years old that time. So, dugay-dugay na ko nga wala nakashare yun in public. But daghan ko mga pastor ko nga na napatian nga nag-share sa pulong sa Diyos. So, siya sa Ginoo. Unta ang Diyos mo ay manalangin, may magagiyang na ako. Amen. Karoon na discussion. So, this is not typical with the wali. Itong wali will be later on para pagkadalo ni Pastor. So, with that being said, if you have insights or ideas na ganahan i-share, so feel free na share sa group. So, don't worry, since if something will go sa atong discussion naman si Pastor mo yung magagiya, kanato ka magpapatagod. Tungkol kay, ang akong pananaw mo mga isuon, when we say preaching, there are two sides. Preaching is a rewarding job. Tungkol kay atong buhay nga Diyos, naghahatag og reward sa mga tao na nagatrabaho sa iyang bulwaton. On the other part nga isuon, preaching can be a dangerous job. If ako ga-share ko sa ulong sa Diyos and wala na ko nasaktan or na-misinterpret na ko ang gospel to the point na mag-share ko of false teaching, if I will go to hell, everyone believes in me will go to hell as well. Tungkol kay nag-ingon naman sa Galatians chapter 1 verse 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, than which we have preached unto you, let him be accursed. So, ito niya ng mga isol, mga puta, ay tagiya ka mga kaputagon. Ginoong Diyos nga mahandalayan ka, kay ikaw, naghahatag ka na mo kinabuhi, nag-aarabang ka na mo sa tibok simana. Bala ang Espiritu, nag-ahangyo kami, nag-amangayo kami, magkaalam pa mga kaputagon na Diyos, may kaming giyahan sa pulong na ang pagkadisputan, pagkakatunan ka mga kaputagon. Sa ngalan na Ginoong Isus ang ginampo, amin o amin. Amen. Alright, so without further ado, atong ablihan atong mga Biblia sa Lucas chapter 19 verse 1 to 10. Pwede mo ang iyong sa naay Bisaya version. Lucas 19, 1 hangtod sa 10. Pwede ko mo ang iyong pabasa sa Bisaya version. Lucas 19, 1 hangtod sa 10. Lucas, Kapitulo 19, 1 hangtod sa 10. Ug si Jesus misulod miagi latas sa Jericho. Ug tan-awa, diay usa ka tawo naglandan nga Sakeo, nga mao ang pangulo sa mga maniningil ug turis. Ug siya adunahan. Tres, ug siya nagikamo sa pagtan-aw ni Jesus, kinsa siya. Ug dili makahimo tungod sa lubot sa katawan, tungod kay siya bubo. Ug siya pidagan paguna at misaka nga tuso sa kakahoy nga si Pumuro aron pagtan-aw kaniya kay siya moagi ni anong talana. Ug siya diha nga si Jesus miabot sa dapit, siya mihangad ug nakakita kaniya ug miingon ngadto kaniya, Sakeo, pagdali ug kanao kay karong adlaw ako kinahanglan magpabilin sa imong balay. Ug siya nagdali ug naro ug midawat kaniya nga malipayo. City. Ug sa diha nga sila nakita niini silang tanan nagpagulbol nga nagaingon nga siya miadto aron mahimong bisita sa usa ka tawo nga makasasala. Ug si Sakeo mitindog ug miingon kadto ni sa Ginoo, tanawa Ginoo, ang katunga sa akong kabtangan akong ihatag ngadto sa mga kabus.
ug kun ako nakakuha og bisan unsang butang gikan sa bisan kinsang tawo pinaagi sa bakak nga sumbong, ako magpuri kaniya sa upat ka bilog. 9. Ug si Jesus miingon ngadto kaniya, niining adlaw ang kaluwasan niabot ini nga balay tungod kay siya usa anak ni Abraham. 10. Kay ang anak sa tawo mihalin sa pagpangita o sa pagliwas ni atong nangawan. Amen. Alright, thank you. So, salamat sa balaan na puno na pag-ibasa ng kapatagon. So, kini nga teksto kay so this is not only applicable sa mga wala pa rin po or wala pa rin tawag ng Ginoong Hesus. Apan, gawin na kapatagon na ating ismutan is about the word start or sa Bisaya pa, pagsugod. Tungod kay, bisan kita na we already started serving Jesus. Kita nga nagasunod na, nagahimo sa kababuton sa Dios. At doon ay mga panahon yun nga kita maglisod o paglahutay, kapuyot na sa pag-serve sa Diyos. Amen. Lain mga panahon nga doon ay ma-feel na to ang barrier dito sa atong relasyon sa Diyos nga higa nato. So, kung maka-feel ta in that way, so let's go back where we started. So, balik ta kung diin ta nagsugod sa pag-serve sa atong buhay nga Diyos. So, in this morning, kumukuha tayo mga pagtulunan sa kinabuhi ni Zacchaeus. So, si Zacchaeus, underrated character niya sa Bible, but natay daghan nga mga pagtulunan nga makuha sa iya ang kinabuhi. So, in order for us to appreciate na ang gospel, mas masakta na to. So, let's know more about Zacchaeus first. So, kinsa si Zacchaeus? So, si Zacchaeus is a tax collector. Kumbaga, if you might be wondering, ang mga Hudiyo, ang tanaw nila ng Zacchaeus is makasasala. Diba? Sa unang panahon, sa gamay ko, anong yung mga tax collector? Makasasala. But kung i-compare na to sa atong panahon, mukha sila o representative from Bureau of Internal Revenue or BIR. So, para mas masakta na to, balik ka lang to ang panahon kung kanasa na inaitabo. So, sa panahon ni Ginoong Hesus, ang Jerusalem was under the Roman Empire. So, kung ang Roman Empire nag-impose tax o taxes nga sa mga Hudiyo, kining unfortunately, kining mga tax collector, ilahan gitugangan pa or ilahan kupitan, kumbaga. So, in order for us to relate that, kaya di man ta mga Hudiyo, mag-isa tagsabot. So, ato i-compare sa ang culture as Filipinos. So, more than 100 years ago, ang Las Islas Filipinas or the Philippines under sa Spanish regime. So, kung ang gobyerno sa Espanya kumbaga, mo padala o representative mo impose sa pulo servisyo or literally kabuhis. Ang kining mga tax collector, kumbaga, may explain na ang imang tax karon is 100 pesos. Ang himuon sa mga tax collector, ilang himuon are about 150 or 200 pesos. So, suko kaya. So, kung nabantay na to, that's the reason why ang atong mga ancestors nag-revolt. Diba? So, kaya siya, Elizabeth Trivia ko, ginamit yung mga asyante. So, that's the reason why we have heroes like Andres Bonifacio and Jose Rizal, diba? So, it's just that the difference between them is that si Jose Rizal, ang goal is to make the Philippines a province of Spain. So, kumbaga, kitang tanan, Espanyol na ta, Spanish na tanan. However, si Andres Bonifacio gusto niya nga mahimong independente ang Pilipinas. Ganahan siya na ang atong government is composed of Filipinos. So, that's the reason why, pag under na to sa American government, gipili nila si Jose Rizal as our national hero. So that the Philippines will not have or dili na magkanaay another Andres Bonifacio. So, technically, dili Filipino. Nagpili ka Jose Rizal. But they are all our heroes. Nasa day, kumbaga importansya sa ato ang nasod in different ways. So, balik ang Zacchaeus. So, kung ato ang hilin ko, kaya siguro ang Hudiyo, tuta ni sa upa. Di ba? Na-common nga ngayon na tuta ni sa China, tuta ni sa America, sa Russia. Most probably, ang katong mga Hudiyo, mayroon yun sila na kini si Zacchaeus, tuta ni sa Roma. Di ba? So, ang atong kabutang din sa Luke 19:1-3, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, to see Jesus who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Kumbaga, kung makita na to, mga igsoon na to, and Zacchaeus, usay sa itong kinabuhi, mga igsoon kung kita bunda, adunay, daghang mga panalangin, mga mabot sa itong kinabuhi, somehow, we tend to forget, or makalimutan na to, pagbuhol, pagsangpit sa Diyos. Diba?
kung atong mga dapat kay si Zacchaeus, probably may si Zacchaeus dapat mo kung ano mangita mo kung ano buduol mo ini nga panday carpenter wa man siguro siya nagpahimong balay, di ba? However, na curiosity nga kumbaga start isip niya. Seek means pagpangita. Kumbaga atong topic this morning is start. The letter S is seek, pagpangita sa Ginoong Hesus. So kumbaga bisan sa iyang kamubo, probably pwede niya mo yung mamubo man po kasi daghan daw di na ko siya makita. However, wala siya nahimong barrier, wala siya nahimong baba sa pagpangita niya ng Ginoong Hesus. Kumbaga, gingon sa Luke 19:4, and he ran before and climbed up into sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Kumbaga, he ran before, ginagaan niya all time sa Ginoong Hesus. Kumbaga, start, see, pagpangita, letter T is time. Panahon, paghahilong panahon para kang Ginoong Hesus. Kumbaga, si Zacchaeus was a tax collector. So I don't know if tapos na yung puta, tax collection, data sure, or pwede siyang maingon nga, the more taxes nga ako mahuli, pwedeng the more accumulate niya ang wealth. So wala niya, ginimo na nga excuse para dili mo hatag tayo kang Ginoong Hesus. He gives time to know more about Jesus. In Luke 19:5, when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Mga igsoon, most probably grabe ang shock ni Zacchaeus, di ba? So, nidagan siya, nisaka ulit siya sa kapoy, at makita lamang si Ginoong Hesus. Pag-agi niya itong lugar, nihangat si Ginoong Hesus, Zacchaeus, naudit na. Probably gabi niya ang pagka-shock, ang tao na iyahang na-curiousan, or makita niya tao na kaila kaniya. So imagine na ay sa celebrity. Para mas masakta na ito. Kisa'y makatag ang celebrity ngayon, yun na ilhan. Kisa'y sikat na celebrity ulit. Bongbong Marcos, sige. Let's say, Bongbong Marcos, ibutan ka lang si Bongbong Marcos na niya ang bumuan. Unya kay curious ka ikaw nga makit. Kaya sa TV lang siya makit. Curious ikaw nga makit. Ano to in person? So niadto nga ikaw na to sa Sir Joshua. Niadto siya sa place. Kumbaga makita na ko si Bongbong Marcos karon. So wala niya i-expect ni siya. Uy Joshua, naalay ka diri. Wato ko sa inyo. Dito ko mo dayon sa inyong balay. Probably gabi ni mo ka-shock. Di ko na nakaila lagi si President nako. So that must be the feeling of Zacchaeus na-shock siya kung kaila ni sa Ginoong Hesus na to. Diba? So, that's the bright side of Exxon. Tungkol kay, the door is wide open. Abdito ang puntahan sa pag-start na itong relasyon sa Diyos. So, kumbaga, niingon sa Jeremiah chapter 1, verse 5, before a formed thee in the belly, I know thee. And before the promise forth out of the womb, I sanctify thee. And I ordain thee a prophet unto the nations. Kumbaga, wala pa tagi panamukod, wala pa nabuo sa tiyan sa atong inahan. Nakailala ang Diyos kanato. So that's the reason why pag-ato ni Zacchaeus, nakaila si Ginoong Hesus kaniya. Di ba? So, when God created the first humans in the Garden of Eden, mga igsoon, although na ay specific instruction, ayaw pagkaon ng forbidden fruit. However, kita nga mga tao, gitagaan sa Diyos ng free will to decide in our lives. Of course, kita yung decision sa itong kinabuhi. Every action, of course, ang action ano na yung consequences sa itong kinabuhi. Natay free will. Kung atong makita sa kinabuhi na Zacchaeus, nag-initiate siya ang willingness to know more about Jesus. Di ba? So, it might be why we need to know more about Jesus. Kumbaga, ano mas dapat mailhan pag ginagawa siya. Kung ato na sa kanto, ang mga tao, isang hugbog na kaya na, kailangan Ginoong Hesus. Kailangan na. Pero kita nga, mga nituon ng kaniya, minawat kaniya, why do we need to know more about Him? So, here's the thing, my son. How can we serve effectively our Lord if we don't know exactly who He is? Diba? So, kung saan na ito pag-silbi sa Diyos, kung limited na itong nailhan kaniya. Now, here's the example. My wife gives me coffee in the morning because she knows I prefer coffee than milk. So, gihimo na niya, ihatag siya ng kape ka na ko sa iyo sa utang. Tawag ikibaw siya, tapos ginahan ko kape kung para sa gatas. Iyan ang gihimo, okay na kaila siya ka na ko.
So, it might be, ano na siya, allergy. Kaya po sa iyang allergy. So, kita mga tumutuo kang Ginoong Hesus, dapat hibaw ko na tuo sa iyang mga allergy o sa iyang ganahan. So, himuong tani, di ka na himuong tamuta, itong himuong tani, masuko ang Diyos na ini. Masuko sa Ginoong Hesus. So, that's the reason why we need to know more about Him. So, that's the reason why, kumbaga i-compare na ito nga sa mga young people, kung na yung mga young people, sugto ni mo, waka ka di kakaila. Diba? So, if you start a relationship sa tao, wag yun kaya hindi mo na ilan, it might be a catastrophe. Diba? So, nag-ingon din nga, Luke 19:6, He made haste and came down and received him joyfully. Kumbaga, adunay acceptance. Kita ka mga kaysa naman ng probably may utang na gidawat na naman ako sa Ginoong Hesus. Diba? So, apan adunay panahon nga, ma-feel na ito, wala yung direction na itong kinabuhi. So, let's accept Jesus nga siya na ang kaya nga mo, himo kung nga utang ma-free ka na ng mga worries, mga problema. Of course, nakita sa kalimutan, ang atong goal yun is pagbalik na ito sa aman. However, nakita sa kalimutan, let's accept that Jesus is Lord. So probably, it might be kung laude ka sa inyong school, valedictorian ka, ikaw kinakamayo. However, ato na yung mga utang na hindi na ito kaya kita. That's why we need to accept Jesus to be our Lord sa atong kinabuhi. So, let's receive Him joyfully. So, kita mo mga igsoon, ano yan, malipayan mo na, magidawag natin sa Jesus. So, mga igsoon, we are not here, wala na din sa balayan po ang kay Bautista. Of course, that's one of the reasons nga natin dito mga Bautista. However, the main reason why we are here, kung kay malipayan ta, magiging mo tani. Diba? So, bisan ulan, malipayan tayo yan dito. Diba? So, dili siya maimong babag, kung kay kahibaw ta. We know about Jesus na malipay siya sa atong gihimong. So that's the reason why we have to know more kung sa iya mas ganahan nga atong himuon kani sa iya ka bulong ato. We accept Christ because we already know Him. Kumbaga, here's the thing. Kinsay makahatag o nakailan mo sa Dios. Kinsay makahatag o character sa Dios God is love. Kasi makata, ang lahat pa. Ito dito lang ko lang. God is just. So, ito rin lahat ng mga character ng Diyos. So, of course, kanang damot ang magkataon na sa ulong sa Diyos. So, kay, ito rin mga characteristics ng Diyos. It might be, mga uutan kayo ang Diyos. Kung siya ka rin, uutan ka ng Diyos. However, at napay other characteristics and Diyos kinahanglan. Usa sa mga utang na, kinila ako lang yung observation na. Usahay ma-disappoint ko kay, kanang regarding debate, nga mag-ibati na ingon ang Lucas, ang tubag ko na isa, nag-ingon ang Marcos, nag-ingon ang Matthew. Ano yung mga sa pakito, ano ang paawayan na yung mga persiguro, sundod na na. So God is love, maayo ang Diyos. This morning, for the sake of time, let's focus on the character that God is powerful. So, naingon ang Psalm 96:4, For the Lord is great, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. So, gawhanan ang Diyos. Diba? So, that's the reason why sa tanan atong panahon, sa atong gibutan natin mga problema, dawato na ito si Ginoong Hesus, na siya ang atong kaluluwa, siya ang atong Lord. Tungod kay sa ato lang kakayahan natin limitation. Amen. So, ang Diyos, gamhanan. So, mga iso, let me share you this. By the grace of God, we can simply call the name of God. Diba? Tungkol sa grasya niya, anytime pwede na itong tawagod ang pangalan sa Diyos. However, at the ancient time, mga iso, sa sinaunang Israel, they can simply call God Yahweh. Or the characters, the four character, the YH, WH, or the Yud-He, Vav-He. Tungkol kay kami na kabalaan. So, they simply call God as Adonai, or my Lord, akong agado. So, let's look more about, since Jesus is our Lord, what do you mean by Lord? So, ang Lord, kung binisay ko na itong agado, amo. So, pagkat mas namatay mga trabahante, employer.
sa lugoon. Or kung na-employer na ako, employee. Diba? So, if we don't understand this concept, masig ma-take it for granted na ito ang atong relasyon sa Diyos. So, okay, adunay usahay, adunay makampong nga Lord, tagay ko kwarta, Lord, tagay ko litsyon, tagay ko inana. So, muhabag, you are treating yourself as you are the Lord and God is the servant. God is powerful. Kung ikutang na lahat, istorya ka niya, kasi kung yun ang langit ba, sa mga to, sa mga katay, kakaapot ka order. Gamhana ng Diyos. So, we might take it for granted kung we don't know exactly sa iyang mga characteristics. So, one time actually, I was a little bit disappointed to me. Nailay sa social media nag-browse ko. Ato na yung sa pag-post niya, ato na sa comment section. And na-shock ko ba, naunsa ba yung mga young people karong nga deceptical, kanang, kaya siya na, ato na naman tayo na siya na, ikaw ba na siya si Papa G? Ikaw ba na siya si G? So, mga bata karon and they even call the Lord Lods sa dako, ganyan, ganito. Kasi hindi mga bata karon. God is holy, God is powerful. Diba? And nakabati yung mga igsuon tungod kay ang mga bata na masakay, mas maadto pa sa kulto kumpara sa Diyos. Diba? So, ang Diyos mas powerful, nga mas maadto kumpara sa kulto, niya kamuangan ka rin mo ang Diyos. So God is powerful. So that's the reason why, kumbaga, kinahanglan nato na sakto nato kung sa ang Diyos, kung sa Ginoong Hesus, ako makaserve ka effectively kaniya. So mga igsuon, adunay mga panahon nga kumbaga, sa atong pag-serve sa atong buhay nga Diyos, dili ta makalikay nga adunay mga detractors sa palibot, kumbaga sa mga netizen pa adunay bashing. So di ka makalikay niya na as mga tao. When you serve God, especially sa mga pag-utang na kayo sa Diyos, there might be chances nga katong mga imong nakabigil sa unang panahon, kitaan ka, nadakong Biblia, ay kumapag siya kinsaw, nadakong Biblia, tangan pagyayin ako, or hinalim, namin salat na ako. So we can't avoid that. So Luke 19:7, and when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be a guest with a man that is a sinner. Kumbaga, adunay, kini nga mga tao nga nag-murmur or nagmagulgul, ang mga tao ni sa palibot nga nakita kang Ginoong Hesus nga niadto sa usa ka balay sa tax collector sa kitawag nila nga makasasala. So it might be your friends, kaya mga amigo na kaniadto nga atong mga nakauban, mga partner in crimes, makitaan ka na, uy, balaan ang kaya ka, sige ka, simpa-simpa, tagay-tagay, masabi, ano ba? So, there are a lot of things na makapture sa attention sa palibot. And it might be, simple na siya na but so that's spiritual warfare. Kumbaga, kung atunay mga tao nga kumbaga, itira mo, kumbaga, against mo, ingon din that he was God to be a guest. Kasi yun ang directly murmur, dili kita, dili ang atong Diyos. Ang atong buhay nga Diyos. Kumbaga, kami sa mga asawa, sa general of times na ano na yung mga tipong ibalikayan na may mga tao na may conflict sa imo. Pero, ang among prayer is that Lord, tinawag na pasay doon na mo mga tawanan nito. Okay, kay Bawin, pinangga mo. So, somehow, of na yung mga tao nga di kakasabot nga, inani mo na sila. So, ang atong prayer mga igsoon is that pasiluan sila sa Diyos tungod kay ingon sa pulong, ingon sa palang pulong na revenge is mine. Kung God is powerful kaya. So let's pray for them. Tungod kay kita aduna nay Kristo sa kinabuhi. So maluoy na nila ba? So let's be kind ani ang mga tao. And of course we are followers of Christ. Kumbaga, ingon sa Luke 19:8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. So, in the same way, kung kayo mga nagasunod ng Ginoong Hesus, sundot sa atong sundot ang gihimo ni Zacchaeus. So, Zacchaeus initiate to have a reconciliation, kumbaga,
doon ay mga tao na kabigyan nimo, at doon din natin mo malikayan. But we have to initiate reconciliation. Kumbaga, ingon si Zacchaeus, iyak kung ano na yung mga tao na iyakan na, kumbaga, tikasan. Iyang ibalik ini fourfold. So, it's our, kumbaga, kitaan ang ibaw sa kamaturuan. So, kumbaga, kitaan mas ang kasabot tungkol kay mga follower na Ginoo. So, kita mo initiate for the reconciliation. If somehow mga igsoon we offend anyone, so let's ask for forgiveness. If adunay mga tao nga nakasala ka na, kita yung pasaylo. Tungkol kay adunay sa iyo nga naging mga igsoon nga, we forgive someone not because they deserve forgiveness, but we deserve peace. So pasayloon na po ang isa ka tao, dili tungkol kay angayan siyang pasayloon. Kung dili kita mismo sa itong kagalingon, angayan tao kalinaw sa atong pangkunakuna. The thing mga igsoon is that if adunay tayo kasuko, like kasuko sa atong katrabaho, anyone sa palibot, dili ra ikaw affected. Kung ako nakikalain sa akong office mate, basig dili na ako mabantayan nga masingkahan ako ang anak. Okay, isapot ko. Nag-ingon ang Diyos kung alingon na pala ang ulo nga, kung masukot ka, bantayin nga, dili ka makasala. So, walang problema ang masukot. Wala man ingon, bawal masukot. Pero bantayin nga, dili ka makasala. So, kumbaga, sa family nato, kumbaga, mga kita mga loved ones, di ba? Okay, inigugma na to sila. So, let's try to make ways nga atong i-event out. Kumbaga, ang psychology nga, kaning bad energy sa kuha, dapat nato nag-event out. Okay, basig, asa na ito nag-event out. So, ano na yung mga tao na to relieve sa stress, ang uban, matug-gym, ang uban, siguro, pwede, ang uban, kung soundproof lang ang pag-awag, pwede kasi ito, singgit nila ako lang mapagawas nimo ang kasuko. So, nasuko ka, pero huwag ka masala. So, let's try to be mindful as well. Ni Ana nga mga bitang tungkol kay dili ta ganahan nga mapasakitan nato ang atong especially sa mga family members. Amen. So, and in the same way, ngadto sa ubang mga tao, tungkol kay kumbaga sa imong kasuko, murag naglabot ka tungkol sa sala sa ubang mga tao, murag imong gisilutan ang imong kaugalingon tungkol sa sala sa ubang tao. So, let's be kind to ourselves as well. Diba? So, naingon si Ginoong Hesus sa Matthew 5:44, but I say unto you, love your enemies. Usa ni siya putang nga dali kay isulti yun. Dali kay gani isulti kung kapi kalisod timuon. Diba? So, here's the thing. Let's try to make it kumbaga kung lisod siya, imo na tong dili kay lisod. So, kita nga mga mituo na kang Ginoong Hesus. Nidawat niya as Lord and Savior, surely will go to heaven. Kini nga mga tao nga especially na nag-atake nimo na kumbaga detractors, hatag kanimo mga negative feedback. If wala sila Kristo sa ilang kinabuhi, unfortunately mga igsoon, kung wala Kristo sa kinabuhi, they will go to hell. Kumbaga, so let's try to imagine na lang kining tawhan na masunog kining impyerno. Magkalooy mo, di ba? Looy magkailing tawhan na ining kanang akong patulan. So, yung pa ni Pastor mo, kung mabigyan yun, there's a local government unit or sa law enforcement agency, pwede ka mayroon tapos. Pero, let's try na dili na to, kumbaga, sa to mismo, ibutang na to sa kamot ang balakot. Imagine mga igsuon, kining katawanan ni, kung sa iyong kasuko, huwag ka kapugong nasumbagan mo, nabungi. Pagkamatay na ang igsuon, ang atong impyerno kung ina, ang tanay na siya kasatanas, inurno na yun. Looy kaya mo. Ma-impyerno na gani, bumihan pa di mo. Naingon sa Ginoong Hesus nga, kitang tanan na may reward, magharap taon ka niya. Kung ibutang na istorya niya, wala din sa Biblia. Maingon ang langit nga, kinito pa ni pupuntan kayo ni. Himutan ning hari, nakasumbag mo ka. Ingon ang langit nga, istorya niya. Ang kinikawahan na niya, sumpag mo tayo, dito lang na yung hari, himutan na yung bodyguard hari. So sayang ang ato ang gigimundo na kumbaga bahandi sa langit tungkol sa gamay nito na pwede mo nang malikaya. Ingon sa Ginoong Hesus tigong tayo mga bahandi sa langit. So that's the reason why
let's try to reconcile sa mga tao na nasa itong palibot. As we can see, mga experience sa kinabuhi ng Zacchaeus, there is a transformation na mag-ahingan siya. Iya ihatag, iya ibalik na ito sa mga tao kung nasa natikasan, kung nakakuha siya 10 pesos, and then ang tao, iya ibalik 40 pesos ang iya ibalik. For food. Kumbaga, grabe niya ka, ang iyang character is, as a tax collector, sinner siya, apan na may transformation sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, we are saved by grace. Walay makaligon niya na, walay makasupak niya na. Tungkol kaya Diyos, aside ang kanan ng Diyos, malaloy ka ng Diyos, naluwas na tungkol sa kaluwi, nga gihatag sa Diyos ka nato. However, mga igsoon, kita nga mga niluwas, we are not only after for salvation. Tungkol kaya luwas na ta, we are after for the reward nga gigisahan sa Diyos. Kumbaga, ang transformation is the evidence nga kita mga niluwas ta. So, when you say transformation, mga igsoon, usahay sa ito most of the time actually, adunay it's not what you say, but it's about how you say. Dili, sa tanan ko, dili na ito, kung sa iyong isulti, apan kung di sa iyong pagsulti. So, ato na ako ang kultura sa Pilipino, that's why, sa kamay ang utang, sa kasunod sa panimalay, nagkapikil ka. Nga naman, dili kung sa iyong isulti, di sa iyong pagsulti. So, let's try to break the culture as Filipinos. Kumbaga, nakay-anak nga nag-eskwela, pagawas sa report, nakita mo nga 85% ang iyang rating. So, ikaw ginikanan, ngayon ka na 85 ba yun? Wala na ni pwede malugangan. So, pwede naman itong ngayon ka na, uy, good job, 85 kakaroon. Pero kay ikaw ko, nakaya na rin mong malugangan. So, kumbaga, ang message is the same. Pero how you say it, kung yun sa niyong pag-ingon, it's different. Kumbaga, kung hindi ka bata, 85 siya, yung target next time, yun siya na kinahanglan may kung 90. So, ang iyang reason, kung kayo siya kinahang masako, ang iyang parents. Kini mo sa, ngayon siya na, ganahan ka kung maka 90 para malipay ang akong parents. So, kini isa, doon ay pressure sa iya. So, it's not what we say, it's how we say. Diba? Sa mga bata, kung mayroon nga, kinahanglan akong load ka mo. So, iloadan ng 50, nasuko kay 100 pesos ka day. At 100 pesos day ang kinahanglan. So, pwede man ka mayroon na salamat kayo sa load ng 50 ha, pero hindi na ako 100 pesos ka ron. Diba? So, naingon ang panantikon na hindi kayo sure, pero ang ingon na, ang malumong pagsulti, makawala sa suko. Pero ang katong, kumbaga, ang suko, the way, hindi siya exactly nila. Pero ang yung mga pagsulti kung different, makakasako sa kasuko. That's the reason why we'll try to mind ourselves as well kung kita makikistorya. Pwede man natin mga kailang natin, actually, naning nga situation na anak iba ko na kailang na iniingon nga, ito mabudi mo eh. Pwede mo kang ingon, may pagkabuhin naman na gano'n. It's the same message, pero hindi siya offensive. Diba? So, that's the reason why we have to be mindful as well. So, that's para i-reconcile na to. Kumbaga, kultura ang natin may change. So, again, we are here because we are saved. Nalagang effort na sa buluhaton sa Diyos tungkol kay ang target nato is the reward from heaven. So, naingon sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, and whatsoever you do it heartily, as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Kumbaga, klaro ang pag-instruct sa tuwa. Kung mataog ka ng garage ka, kapit ka o lumba, kay mo ka na, as long as kay mo ka na mamot ka sa tuway. Pero, where our goal is, di lang ako sa
sa finish line kung dili ko kuha na ito spot cash enterprise mismo, di ba? So it's more like mga igsoon na kita tanan classmate ang tanan. Naingon ang usa ka teacher na tungod kay kamong nag-enroll na ako, regardless sa inyong himuon, regardless sa inyong performance, graduate mo na ako 75 pasar na yun. However, may igsoon pag ako sa graduation, if ang imong ang graduate 75 ang iyapag lagunsa ka, di ba? And how if mayon ka na teacher, asa mo reward? 75 na talaga ngayon ka reward, di ba? Pagpasang awa ka. So mga kita ko sa atong kagalingon, walay matakot atong kaluwasan, pasang awa ka agad sa Diyos, di ba? However, niingon si Sir Joshua, God is just. God is justice. Wala siya yung pinalabing. So that's the reason why ang kaluwasan kaluoy, reward will be kumbaga sa kumpanya ba, yung mga salary, guaranteed na. Your imang bonus is performance based. Di ba? So it's more like that as mga Kristohanan. So sa trabaho, sa eskwelahan, it might be dili kita pinakamayo, or it might be natay katulad sa panimalay, doon natay katulad sa itong mga silingan. It might be naslay sila natay mga utang na dili makasatisfy sa palibot nato. Datay mga igsuot is that ang Jollibee, dako kayo lang na company, however, na negative feedback. So sa ito ang kinabuhi, kasi kung saan ako, pag hiwag mga mata maayo, lagi makitaan nimo. So kumbaga, kung i-picture out na to ang isang bond paper, yung mga tulukan, makita nimo, paghatag ni mana sa katao, nalagi tulog. Dako kayo ang limpyo nga palibot, apan ang usa lang katulog, mo makita sa tao. So, ang atong pagkamatarong, dili tungod kay ang maluwas, at tungod kay ebidensya na. Kumbaga, we are all in one body of Christ. We are accountable sa tuwang kinausap. Kumbaga, kung ako makasala ko, may mga tao, taga-Grace Baptist Church mo. So, wala ka sa imong sa iyo, dili lang ikaw ang nagpakaulaw, kundi the entire body of Christ. So, kung na usa ka makasala, kumbaga, gini siya, nanay katong i-share ayaw, mag-share sa buhay, share ito yung kauban, bugoy mo kayo tayo. So, basin, tungod na to, kita yung mahimong isang madilit na utulong ng mga tao sa Diyos. So, ang kalawasan, dili mawala, apan, Ningon sa Ginoong Hesus nga, kung ikaw mahimong tinungdal na mapandol ang tao tuwag kanimo, maayo maigtan na lang ka sa di mo kita mo sa dagat. So, kasi pagsud na itong langit, pinapay mansyon. Nalagay isip. Joke na siya. Wala siya nalihan. Kasi masyadong nalagay isip din. Kasi, the question is, kung bilang ang mga tao ay mamadala sa Diyos, bilang ang mga tao ka na pandol mo din. So, let's be careful about yan. So, again, sa itong palibot, it might be dili kita ang pinakamaayo. Kapag dili masiparin ang presence sa Diyos. Kanang itaw, may iwan ang tao sa imo. Kinitawanan ni Kristohanan siguro ni. Di ba, nindot kayo? So, unlike kung na yung nga, Kristohanan ba yun ang tawanan? May iwan ang katawang isang, sure, Kristohanan nila siya. Diba? So, this is the challenge. Kini mo yung challenge mo mga isuwa. Tell me that you are a Christian without telling me that you are a Christian. Kapag, halimbawa ako nga ikaw Kristohanan, dili pinaagi kaging na ito yung mga Kristohanan ka. Diba? Gamhanan ang Diyos. So, bisan asa ka, kumbaga, ang balang espiritu ng puyo ka na ito, bisan ka ng tawhanan, makafeel na. Ang kining tawhanan ay something different na hindi sa something different na lahit niya. Diba? Common na istorya na lalaki inana, napalit bahay inana. The answer, yes, kung adunay Kristo sa kinabuhi. So that's our goal here. Nga nag-serve na sa buhay ng Diyos. So, okay, at the end of the day,
day is a mission come to this house. For so much as he also is the son of Abraham, for the Son of Man is come to seek and save that which was lost. Pag anindot pag-abot sa panahon ng mga igsoon, ngayon si Ginoong Jesus, good job. Ikaw, anak ko sa ni Abraham. Iato ko sa kalibutan, ang pagpangita sa mga nangawalang, ikaw nakaplagan mo ikaw. Pagkanindot nga pag-abot sa judgment ng igsoon, ngayon si Ginoong Jesus, nga good job na. So that's our goal here. So again, kung adunay mga maluya ta sa pag-service sa Diyos, ma-feel na ito, adunay bagay here, let's go back where we started. Start. Seek, pagpangita. Time, tagal na ito panahon ng Ginoong Diyos. Acceptance. Tuwato na ito sa kasiya ang hari. Walay langit kumbaga, dili ta mo rely sa mga own understanding sa kinabuhi. Kung kay adunay kakulangan. Diba? So, bisan sa ko ang kumpanya na ay ika-effective pa. Ikaw ang best employee, aduna kagaya ko makita niyo. So, imagine si Catherine Bernardo gani na ay naslay ma-welcome back na. Celebrity na. So, dili man kaya nga bisan kung saan na ito pagpaniguro. Maghiwag mayo na yung makita sa tuwang sa iyo. But the good thing is, ang Diyos nagatanaw at doon ay nagkabuhat natin kagaya. Reconciliation, let's try to reconcile. Kumbaga, adunay, usually na yung tanan ako na kung adunay mga nakasalat ni mo tayo, pasaluon ni mo, wala pag-yapunay ka. Let's remember mga igsoon na si Haring David, pwede niyang patyon si King Saul atong atay. Wala niya pakyat, iyang ipasay ito. Kapan? Ipalayo siya. Diba? So, sometimes, we try to remove people around us. Dili to kay hate naman sila. We try to remove people to kay we need peace at ang kinabuhi. Malahi man nga, makita mo, lagot kayo nito, ano? So, di ko ganahan niya. Compared to, dili na sa nito, ano, okay, para natin peace. So, that's the difference. Diba? So again, transformation. Every day, sa nasa ta, makita ang Diyos sa atong kinabuhi. Start. So, magkamputan. Ginoong Diyos, salamat din panahon ng God sa iyong ulong. Salamat sa iyong pagdala sa kalaw sa panahon din. Dalaygan ka ng God, among ginaampo, walang espiritu na imong ulong o imong giya ka na sa matag adlaw. Ang tao Diyos, na sa mga bisan unsa ka bagyo nga maabot sa kinabuhi namo Lord God, ikaw ang maghahatag og mga solusyon sa mga problema Lord God. Sa among pagpadayon na ini among panibakod sa mga kaputagon ng imong pangalan way mataas. Sa pangalan ng Ginoong Hesus among ginampo. Amen. 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 Salamat sa indot kayong mensahe sa puno sa Ginoo natin na pero